Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. Magandang gabi po sa inyo lahat at saka mga nag-aalam ng ang katotohanan. Meron na po akong gustong liwanagin sa nabasa ko sa Biblia, ano po. Sige po. Kasi po, meron pong nakasulat sa Biblia na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ipinanganak si Yesu Cristo. Si Yesu Cristo pinagbuntis si Maria, ano po. Ang paniwala ko po, ang Espiritu Santo hindi po Diyos eh. Santo lang po eh, parang gano'n lang po. Pero nung lumabas po siya, sinasabi po nila na anak na siya ng Diyos. Bakit po gumamit pa ng Espiritu Santo? Pwede naman nata pong gamitin lang ni Jesus ang kapangyarihan niya para siya mismo ang mapaloob sa kay Maria. Sino po mismo kanyang mapapaloob? Si Jesus po, si Kristo. Mahalay naman po lalabas eh. Ganun. Mahalay po eh. Mismo yung berbo, Opo. yung berbo, Opo. mismo siyang papasok sa tiyan ni Maria. Opo. Hindi po pwede dahil ganito po yan eh. Yung sinasabi ni Mateo na lililiman ka, pakibasa mo nga sa Lucas, kapatid na rin. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Tinatawag po ito banal na bagay eh. Yung ipanganganak na banal na bagay, sacred thing, will be called the Son of God. Bakit mangyayaring manganganak si Maria? Hindi naman siya nakakakilala ng lalaki. Ang sabi, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Marami kasi po kung nababasa na tuwing may gagawin po si Jesus, tinutulungan po siya ng Espiritu Santo, kagaya po ng pagtutok ni Satanas. Dinala po siya ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksohin ni Satanas. Bakit kailangan pa po siyang dalhin? Pwede lang po siya magpunta mag-isa. Parang nangyayari po, gumagamit po siya ng medium. Kumbaga sa mga espiritista, gano'n daw po, gumagamit pa ng medium, ganyan. Hindi gano'n ang kahulugan nun. Kasi, yung sinasabi nyo na siya ay dinala ng Espiritu Santo sa Ilang. Hindi naman ang ibig sabihin, binuhat siyang gano'n. Hindi naman po. Ba't nandito ka? Dinala ka ako ng mga pako rito eh. Sabi nung isang tao. Ibig sabihin nung dinala, kasi yung Espiritu nang ga-guide yan eh. Guide yan eh. Ikaw man, halimbawa, ang tao man, pagka meron kang guide ng Espiritu Santo, sa magitan ng guide ng Espiritu Santo, ako, Mr. Soriano, sabi nung isang bisita, hindi naman ako talaga papunta rito eh. Kaya lang tataka nga agad, ba't ako napadaan, nakita ko maraming tao, nakinig na ako, sabi niya. Mula nung makinig ka ako, nabuksan ng kaisipan ko. Yun ba, i-attribute natin kung kani-kanino? Siyempre, merong guiding factor na umano sa kanya, nag-akay sa kanya. Yun nga ang Espiritu Santo. Pagka ang pupuntahan mo ay bagay na, kasi ang pagpunta ni Kristo sa ilang, para dinala siya ng Espiritu Santo, hindi para tuksuhin lang, kundi una, para siya ay mag-ayuno. 40 araw at 40 gabi. And at the end of that fast, doon pumasok ang dyablo. Kaya yung pagdadala ng Espiritu Santo, yun po'y para gumawa ka ng mabuti. Yun ang makababasang paraan sa Biblia. Ang Espiritu Santo ang nagdadala sa iyo sa paggawa ng kabutihan, kagaya ng mga alagad. Kagaya nung, tinanin nyo doon sa gawa ng mga apostol, yung kay si Esteban, si Felipe, di ba? Kaya sila nagkamit nung bating, pakibasa. Datapwat
nagsalita kay Felipe ang isang anghel ng Panginoon na nagsasabi, magtindig ka at ikaw ay pumaroon sa dakong timugan, sa daang palusong mula sa Jerusalem hanggang sa Gaza na ito'y ilang. At siya'y nagtindig at yumaon, at narito ang isang lalaking taga-Ethiopia, isang bating na may dakilang kapamahalaan na sakop ni Candace, reyna ng mga Etiope, na siyang namamahala ng lahat niyang kayamanan, at siya'y naparoon sa Jerusalem upang sumamba. At siya'y pabalik at nakaupo sa kanyang karo at binabasa ang propeta Isayas. At sinabi kay Felipe ng Espiritu, lumapit ka at makisama sa karong ito. Kita nyo, yung bating na naglalakbay, sabi ng Espiritu kay Felipe, lapitan mo siya at makisama ka sa karo. Nung pagpasok niya sa karo, nakita niya, nagbabasa yung bating ng libro ni Isayas. Sabi ni Felipe, naunawaan mo ba ang binabasa mo? Hindi ka malibang may pumatnubay sa aking sinuman. Ibig sabihin, yung meeting ng dalawang ito, yung evangelist na si Philip at saka yung bating, it is a manifestation or the insinuation of the Holy Spirit na hindi mo naman maririnig yung, punta ka ron. Hindi, kundi merong parang puwersang nagdadala sa'yo para lumapit doon. Ganon din yung si Kristo. Hindi naman na ibig sabihin, dinala rin kinarga si Kristo. Hindi po ganon. Pwede pong isa pa. Sige po. Kasi meron din po sa Isaiah 2:20 sana po. Pero ibang kaugnayan po ito. Yung hininga po ng Panginoon Diyos, pag namatay na po ang tao, yung espiritu po ng taong namatay, bumabalik po sa Diyos, hindi po ba? Conforme po sa tao. Meron po bang tao na pag namatay, hindi na bumabalik yung espiritu sa Diyos? Meron hong mga taong masasama, ang espiritu pag masama, kinukulong ng Diyos. Tingin po. Ninyo, basahin po natin. Sa unang Pedro. Na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Ayun. Meron mga espiritong nasa bilangguan. Bakit nakabilanggo? Na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Nung palang mga espiritu na mga suwail nung panahon ni Noe, ibinilanggo ng Diyos. Kaya hindi pagkamatay ng isang tao, yung espiritu niya mabalik sa Diyos. No? Kasi meron po kung nabasa na, meron mga tao pag namatay, yung katawan po nila, pinipreserve nila sa yelo. Hindi po ba? Dahil baka matukasan daw yung gamot, pag natukasan yung mabubuhay ulit sila. Kaya gusto ko tanong sa inyo, kung nakabalik na yung espiritu ng tao na yun sa Diyos, babalik pa ulit sa taong kung mabubuhay ulit? Hindi po. Hindi po magagawa ng tao yon. That will be beyond possibility. Kasi ganito. Naniniwala po ako ron. At yun man ay alam ko, meron kasing mga mayayaman tao sa Amerika at sa Europa na pag namatay, nagpapapreserve sila sa freezer. Hoping that sometime in the future, makakatuklas ng gamot para sila ma-restore to life. At yan po matagal ng pangarap ng tao yan, na bumuhay ng patay. Nangyari na po yan sa panahon ng mga paraon sa Ehipto. Nagbabaon sila ng mga staff sa kanilang libingan, doon sa mga pyramids. Tapos, nagsasama pa sila ng mga katulong doon sinasarhan doon yan, mamamatay na lang yung mga katulong doon. At sila, yung minamamify na maayos para to keep the body intact, para nga, they hope that somehow, somewhere, sometime in the future, mabubuhay silang uli. Yan ho'y matanda ng pangarap ng sangkatawan, pero wala hong makakagawa noon. Kasi may garantiya ho ang Diyos sa Biblia. Pakinggan nyo. Sa Job, ganito nakasulat. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa libingan ay hindi na aahon pa. Siya'y hindi na babalik pa sa kanyang bahay. Hindi na babalik din sa kanyang bahay. Pag ang Diyos ho nagsabi, hindi na ako nagtatanong pa Sabi ng Diyos, di na ka makabalik sa bahay mo. Kundi, pagdating na lang ng paghukom, sabi ng Biblia, ang mga patay makakarinig ng kanyang tinig.
It is the voice of the Son of God that will awaken those who are dead. And it is not modern medicine or any form of Kapangyarihan po ng Diyos. Meron yung kapangyarihan ng salita sapagkat hihipan ika ang pakakak, tutulog ang pakakak at ang mga patay mabubuhay. Diba? Sabi nga sa pasyon, sa bali niyo sapat, ang anghel ay magtatawag, hihipan ng pakakak na ipupukaw sa lahat, ganito ay pangungusap. Bangon kayo mga patay, magsidulog kayong tunay. Ayun, sa harap, sa mataas na hukuman. Meaning, ang hope of resurrection is in the voice of the Son of God. Sabi, maririnig nila, 5:28, pakinggan niyo po. No? Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig, at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Maririnig nila, ang tinig ng anak ng Diyos, magsisilabas ang nagsigawa ng mabuti sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. Yun lang po ang paraan para mabuhay ang tao. Maraming pong salamat. Pero, huwag kayong paligaw. Ngayon ho, yung sperm ng lalaki, yung punlay ng lalaki, tawag doon similya ng lalaki, ipini-freeze po yun. After 6 years, inimplant sa ovary, nabuhay. Ipinanganak na po yung bata ngayon. Nababasa ko po yan. Proving na meron silang slight understanding of the preservation of human parts, even the human sperm. Ano? Pero para paniwala ko, pagka ang isang tao namatay na talaga, tapos itinreaser mo, hindi na po siguro pwede. Kasi po baka makatuklas po ng gawad dahil nagiging... Hindi po makakatuklas. Hindi na po. Kagaya nung paniwala ng tao, ako I do not believe na magkakaroon ng nuclear war Hindi ako naniniwala. Kasi pagka magkakaroon ng nuclear war, wala hong matitirang tao sa mundo It will be the complete annihilation of the human race. Hindi matutupad yung nasa ebanghelyo na may dadat ng buhay, mga maraming masasamang dadat ng buhay. Meron namang matutuwid dadat ng buhay, mga ilan-ilan, sabi ng Biblia, mga tira. Tayong nabubuhay na natitira. Kasi kung, even in the situation now, na talagang there are nuclear weapons in the arsenals of the world, hindi ako naniniwalang dadating sa tinatawag na nuclear war. Kasi po, pagka nagkatotoo, wala nang dadat ng buhay si Kristo. Di ba? Yun ang ganun ang deduction. Let us face reality as of now. But we must not forget that there are foretold events in the Bible that we must take into consideration. While believing human technology and advancement in science, we have to put our faith in the words of God in the Bible. Kaya hindi ako naniniwala na mabubuhay ang isang taong patay sa magitan ng teknolohiya ng tao. Wala po. Kasi ang bubuhay yung si Kristo Maraming po salamat. Maraming salamat po. Ginagawa namin, hindi lang literally. Kasi, pakinggan mo nung sabihin ni Kristo, kanin nyo aking laman, inumin nyo aking dugo, pakinggan mo hindi literal ito This cannot be done or performed literally. Pakinggan mo kapatid. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Ano sabi? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ano ngayon ang sabi niya? Yan ba literal? Pakinggan niya sa 63. Ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Spiritual yun. Kakanin mo ang laman niya, inumin mo ang dugo niya, pinaliwanag niya. Yung sinalita ko na yon, spiritual yon, espiritu at buhay.
Kaya ang mga apostol, hindi naman mababasa sa Biblia sila uli, nagpunta uli sa isang lugar, naghati-hati uli ng tinapay na literal. Wala. Symbolical yung ginawa ni Kristo. And it can be performed spiritually. Kaya dito sa amin, meron mo kaming putol-putol ng tinapay dito. Iniinom din namin ang katas ng ubas o ang dugo ni Kristo, hindi ho ni literal manner, hindi sa physical manner. Naghuhugasan kami ng paa, hindi sa physical manner. Kasi alam niyo, yung paghuhugas ng paa, ano yun, larawan yun ng paglilinis ng paglakad ng isa't isa. Kaya pag may kapatid dito, mali ang lakad, itinutuwid namin, pinangungusapan namin. Pag nalilihi sa katotohanan, kasi yung paa, larawan ho ng paglakad dyan eh. Diba sabi sa 10:15 na Roma, ang nagdadala ng mabuting balita, ang ganda-ganda ng paa. Di ba? Hindi naman literal na paa yun eh. Si kapatid Bonifacio, yung isang certified public accountant na kapatid namin, lumpos siya. Yung paa niya maliit, pero marunong siyang magdala ng mabuting balita sa kapwa. Sabi sa Biblia, ang nagdadala ng mabuting balita, pagkaganda-ganda ng paa, but it is not the literal faith. Kaya kung maghuhugasan tayo ng paa, hindi natin pwedeng gawin yun na literal eh. Isipin nyo. Lalabindalawa sila noon, hindi ho ba? Tama ho ba o hindi? Tama. Halimbawa, itong kongregasyon lang na ito. Kayo po rito ngayon, mahigit tayong 200. Pag inumpisahan ko ngayong hugasan ng paa nyo isa-isa, anong oras mo tayo matatapos? Bukas na uli. Baka sawaan na kayo, tumuhin na kayo. At baka merong hindi magpahugas. At meron kasing pastor na nakita ko, iniliteral yung hugasan ng paa. Pagtapat dun sa dalagang maputi, talaga namang nilalamas yung paa. O, biro nyo na. Makikiliti. Ay, kapatid, pastor, nakikiliti ako. Sinabi naman ni Kristo ang sinalita ko sa inyo, espiritu at buhay. Kaya spiritual po yun. Yung pagkain ng banal na hapunan at yung paghugasan ng paa, spiritual yun. Nagagawa yun, spiritually. Ang totoo, kung ililiteral mo yun, hindi nyo masusunod Ito, hinahamon ko sila lahat. Doon sa sinabi ni Kristo, kumuha siya ng kopa. O yan, uminom kayong lahat yan. Ang ginawa ng Iglesia ni Kristo, nagkanya-kanyang kupita. Bakit? Kasi alam nila, hindi nila pwedeng gawin yung ginabi ni Kristo literal Kasi pagka ako inom dito, kapatid, ikaw uminom. Pag nakakadalawang puna, mabaho na ito. Kung ikaw ay pang 450, iinom ka pa. Iliteral mo, sige, iliteral mo. Makikita mo, you cannot do it literal. Lalo na may masiselan, may TV ka. Ang sinusundan mo, siyang sinundan mo. Palagay mo kaya makakainom ka pa with faith? Abi, napapanood ko sa Katoliko yung nakahilera sa Quiapo. Hindi ba yung nakahilera sa Quiapo humahalik dun sa paanong Hindi, pupunasan mo. Yung sinusundan niya yung mukhang tisiko. Sabi ng susunod. Tignan niyo yung paanong nasa Quiapo. Ano na? Pud na. Kapunan na gano'n. Mahirap mo. Napalitan na po. Makatapos mo sa napalitan na ba? Wala ko gusto napapalitan. Kaya ako, ililiteral mo, sabi ni Kristo, lahat kayo iinom dyan sa isang kopa. Isa lang. Ang ginawa nyo ngayon, gumawa kayo, tigit-tigis ang kopa. Because you are witness to the fact that it cannot be done literally. Kaya, tanong nyo, meron ba kami Santa Cena? Meron. Naghahati-hati ho kami ng tinapay. Pagka ho araw ng linggo, may kaprasong tinapay para sa akin, para sa kanya, para sa binata, para sa dalaga, para sa may asawa, para sa ministro. Yun ho kasing tinapay, aral yun. Simboliko ng aral yun. Saka yung inumin, aral ho yun. Kaya dito, tuwing linggo, tuwing prayer meeting, may hati-hati kaming tinapay. At may hugas ang kabilang paa. We are trying to cleanse everybody's way.
Kung mali ang gawa mo, tinutuwid ka pagka may pagkakatipong kapatid. Yung pagsusugal, hindi tama yun. In that way, nahuhugasan yung paa mo. Alin pa, yung literal, hindi yung paglakad mo. Sabi ng Biblia, mangagturuan kayo sa isa't isa. Magpaalalahanan kayo sa isa't isa. Yun ang nakasulat sa Kapitulo 3, versikulo 13 ng Ebreo. Kahit huwag mo nang basahin, mahaba na. Hindi ba? Kaya po, yun ang masasabi. Meron mo kami nung kaya lang spiritually done, hindi literal. Maraming salamat din po. Ano po ang mga batayan para malaman po namin kung isang samahan o reliyon ay isang punso. Dahil meron po ako isang kaibigan na protestante na sabi raw po ng kanilang pastor na huwag daw pong makinig sa mga samahan na napapabilang sa mga punso. Ang masakit po sinama po po kayo sa mga punso. Siguro yung nagsasalita, no? Sasagot na ako, brad, ano? Siguro yung nagsasalita, no? Hindi niya alam ang kahulugan ng salitang kulto. Yung occult, ano? Yung occultism, yung cults, ha? Alam nyo, kung Biblia pag-uusapan natin, ano, mga kapatid, marami kasing nagsasalita ng bagay na hindi nila naiintindihan eh. Ha? Pakinggan nyo sa 1:7 ng Timoteo. Ganito ating mababasa. Na nagsisipag-nasang maging mga guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. meron ba tao nagsasalita lang hindi niya naintindihan? Sabi ni St. Paul, it's a fact in the Bible. Meron, nagnanasa lang maging guro ng kautusan, bagaman hindi naman nalalaman kung ano yung sinasabi nila o ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Kahit ipinakikipag-diskusyon nila, hindi nila naintindihan eh. Tingnan ninyo. Huwag daw makikinig dahil mga kulto. Palagay na natin. Granting without accepting. Na itong mga ito'y kulto, bawal bang pakinggan? Pakinggan nyo sabi ng Biblia. Unang Juan 4:1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Bakit? Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Hindi, susubukin mo lahat. Pati nga yung bulaan, pakikinggan mo eh. Di ba ganun ang kahulugan, mga kapatid? Sabi, mga minamahal, huwag kayong maniniwala sa bawat espiritu. Anong gagawin mo? What's your first step? Subukin ninyong mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Bakit? Marami kasi lumitaw na bulaan o sinungaling sa sanlibutan. Di kasama yung mga kulto ron? Sa mga bulaan na yun, kung ang palagay mo na sa kulto. Pag hindi mo pinakinggan, hindi ka susunod sa Diyos. Kaya yung sabi ng pastor na, huwag kayo makikinig sa mga kulto yun. Bobo yung pastor na yun sa Biblia, may sabi, bobo yun. Hindi naintindihan nun ng Biblia. Kasi ang batas ng Biblia, subukin mo nga lahat eh. Di pakinggan mo ang Iglesia ni Cristo. Pakinggan mo Mormon, pakinggan mo sa Batista, pakinggan mo yung mga born again, pakinggan mo El Shaddai, pakinggan mo si Cardinal Sin, pakinggan mo si Ranyo Manalo, pakinggan mo lahat. Yun ang utos ng Diyos. Kaya lang, huwag kang basta maniniwala. Pakinggan mo muna, pagkumparahin mo, at pag nakita ng Diyos na ang hanap mo'y katotohanan, yung Diyos mismo magtuturo sa'yo kung sino rin ang totoo. Pakinggan mo lang lahat. Ito sabi ng Biblia. Baka hahatol ka, kulto, hindi mo pa nga napapakinggan eh. Ano ba kahulugan ng kulto? Ha? Ang kulto isang samahan na nagpa-practice ng mga religious rites and practices na hindi kasang-ayon ng Biblia. Yun ang tinatawag na kulto. Ha? Masama talaga yung kagaya rin ng okultismo. Nagpa-practice ng kademonyohan, mga supernatural na kung ano-anong bagay na hindi sa Diyos kundi sa demonyo. Yun ang okultismo. Ganon din naman yung kulto. At totoo, sa KBP, bawal yan eh. Yung occultism, yung bigyan daan sa airlines, bawal yan eh. Nagtataka nga lang ko may nakakalusot na mga programa tungkol sa occultismo eh. Pero sa Radio Code, di pinagbabawal ng Radio Code of the Philippines yung pagsasahim papawid ng mga bagay na may kinalaman sa occultismo. Ngayon, yung occultismo, iba yon. Yung kulto naman, yun yung pagsasagawa ng pagpapractice ng isang religious group ng mga paniniwala na wala sa Biblia. May kasama ko minsan animism, yung mga marayo kasing kahulugan niyang kulto sa diksyonaryo ng tao. Ngayon,
Ba't pa paano sasabihin na kami kulto? Eh kami naninindigan lahat ng gawin namin dito yung nasa Biblia. O, tignan ninyo. I-close up mo nga ito, kapatid na Bobby. Bawal po sa amin ang tumanggap ng abuloy mula sa mga hindi kapanampalataya. Kaya kami, never, napupunta kayo rito, makakaupo kayo ng sobre. Eh, bisita lang kayo eh. Eh, iba, kahit sino tinatanggap eh. Yung iba nga, kahit sino sa daan, tinatapatan. Pati prostitute na nagdadaan doon eh. Yung pinaghanap buhayan niya magdamag, nakikibahagi itong pastor ng katotohanan daw. Tapos ang pamagat ng programa eh, oras ng katotohanan. Ang dapat isamagat mo dyan, walang oras dito ang katotohanan. Yun ang dapat mo ipamagat dyan. Dahil, puro kabalbalan yung pinaggagawa mo, kahit sino hinihingan mo ng abuloy at swapang mo naman, walang hiya ka, hindi ka marunong mahiya. O pakinggan nyo, sa 4:18 ng Efeso, marunong bang mahiya yung mga taong ganyan? Basa. Na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Dahil sa kahangalang nasa kanila. Dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan. Wala lang hiya, no? Hindi nakakaramdam eh. Tuloy. Ay napahikayat sa kalibugan upang kalakanin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. May mga sakim, walang hiya yung mga sakim na pastor, kahit sino hinihingan ng abuloy. Sa lahat ho ng relihiyon dito sa bansang ito lang ho sa mahang ito, ang naninindigang lahat ng gagawin namin, ginagawa, nasa Biblia. Ha? Pati pagdadamit namin, pati buhok, nasa Biblia. Yun ang tindig. Pati pagkain namin, nakabatay sa Biblia. Hindi kami kumakain ng ninakaw. Kaya kami bawal humingi ng abuloy sa hindi ka panampalataya. Malay mo, magnanakaw yun. Kaya abuloy sa gawain banal ay pinagnakawan o kaya corrupt government official pag-aabuluyin mo galing sa mga putyon. Kaya kailangan maging kapanampalataya ka muna namin. Bakit? Dudoktrinahan ka namin. Tuturo namin sa iyo kung saan mo pang gagalingin yung abuloy. Para pag nag-abuloy ka, sigurado kami hindi galing sa masamang paraan. Yan ang dahil. Marami iglesia dyan eh. Hindi nila kapatid, kahit hindi nila kapanampalataya, pag naligo ko sa kapilya, hinga ka ng abuloy, katapatan ka nung kahon. Yun lang, tapat-tapat ng kahon. Saan sa Biblia yun? Na itatapat yung kahon, o kaya mayroong panungkit na gano'n na isa-isang ginagano. Saan sa Biblia yun? Sa Biblia ho, yung nag-aabuloy, yung lumalapit sa kahon. Hindi yung kahon ang lumalapit sa mag-aabuloy. Pakinggan nyo, sa isang talata ni Marcos 12. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang kalapit sa kabangyaman. At maraming mayayaman ang naghuhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao. Saan pumupunta yung babaeng bao? Lumapit. Saan lumapit? Sa kabanyaman. Hindi yung kabangyaman ang inilibot. Para siguradong pag natapatan ka, mahihiya ka nga naman. Nakatapat sa'yo eh. Pagka yung panungkit ay mahaba-haba, gano'n. Ayaw mo magbigay. Ginaganon-ganon yun. Paano yun? Yung ba nasa Biblia? Yan ang mga kulto. Yung nagpa-practice ng religious practices and doctrines that is not founded in the Bible. Yun ang kulto. Pero ito, hindi mo ko pwede akusahan ng kulto. Pag nakatalikod ako, yung nag-aakusa yun, paharapin mo sa akin, patutunayan ko, hindi kami kulto. Kayo. Bakit? Ang aral nyo wala sa Biblia. Hindi nila kayang patunayan kulto ito. Kahit saan natin daanin. Biblically, hindi nyo kayang patunayan kulto ito sa mga ito. O baka hindi mo naintindihan ng kahulugan salitang kulto. Ako naintindihan ko. Kaya ako hindi naniniwala. At saka kahit kulto man, hindi naman masamang pakinggan. Hindi pakinggan mo lahat. Utos yun eh. Pakinggan mo lahat para matiyak mo yun sa Diyos eh. Pakinggan nyo. 5:21 ng Tesalonica. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. O kasama ba kulto ron? Pinasusubok mo lahat eh. Tuloy. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Ayun. Hindi masama subukin mo. Subukin mo lahat. Ingatan mo mabuti. Layuan nyo masama. Alam nyo, kaya sinasabi nila huwag makikinig sa akin dahil kulto. Alam nila, pag nakinig sa akin, mawawalan ng tiwala sa kanila yung mga miyembro nila. Andito na nga yung mga JIL ngayon eh. Di ba? Saka miyembro ni Almeda. Andito na.
Yung mga miyembro ni Bilarde, pag nakapakinig, nandito. Kaya sila natatakot. Huwag makikinig sa kulto, kasama na yung kay Soriano. Kasi pag nakinig, duda na sila eh. Ako dito, sabi ko sa miyembro, mga kapatid, nakinig kayo sa lahat ng pastor. Tutulog ako lang mahimbing. Ha? Kung makakatulog ako, dahil madalas di ako makakatulog dahil sa dain ng mga gawain eh. Pero, makinig ang miyembro dito, wala akong kaba kahit kapiraso. Makinig kayo, sabi ko sa miyembro, pakinggan nyo Iglesia ni Cristo, pakinggan nyo si Cardinal Sim, pakinggan nyo Mormon Saxino, pakinggan nyo. Dahil naniniwala ako, habang nakikinig sila sa iba, lalo silang nagtitibay sa samahang ito. Nakikita nila yung puntos eh. Ha? Karanasan ko na yun. Karanasan ko na. Hindi naman pagyayabang yung karanasan ko na yun. Kaya dito, miyembro, libreng makinig. Lahat pakinggan nyo. Eh, sabi ng Diyos yun eh, pakinggan, subukan nyo lahat ng bagay eh. Subukin nyo lahat ng espiritu eh. O, ba't mo babawalan? O, ngayon, pag nakita mo na, eh, ito talagang isang samahang ito, puro katarantado at puro kademonyoan ito. Eh, sabi ko sa kapatid, pag natiyak mo kay Satanas na talaga, huwag mo na pakinggan. Kay Satanas na talaga eh. Inaamin na nila kay Satanas sila. Iglesia ni Satanas. O ba't makikinig ka pa? Gago ka na lang pag nakinig ka pa raw. O iglesia raw sila ni Satanas. Ba't makikinggan? May kaaway ng Diyos yun. Tarantado ka ba? Eh, inamin na niya iglesia siya ni Satanas eh. Ba't makikinggan mo pa? Yun naman yata mali. Kaya sabi ng Biblia, pagka gano'n na, huwag mo na pakinggan. Ayun. Yun ang huwag mong pakinggan. Yung umaamin na sila, iglesia sila sa Satanas. Pakinggan niyo sa Kawikaan. Magpigil ka, anak ko, sa pakikinig ng araw. Aral. Ng aral. Ulitin mo. Yun ang hirap eh, no? Buti na lang, alam ko yung sita. Kung hindi, makakalusot yun. Sige, ulitin natin. Magtigil ka, anak ko. Magpigil ka, anak ko, Sa pakikinig ng aral. Na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. Okay, tayo. Sinasabi ng Diyos, magtigil ka sa pakikinig. Hindi sinabi ng Diyos, huwag kang makinig. Ang sabi ng Diyos, magtigil ka sa pakikinig. Sa makatwid, nasa panahon ka ng pakikinig. Eh, natiyak mong mali. Magtigil ka, anak ko, sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa kaalaman. Okay, tamo. Eh, inamin ng iglesia ni Satanas, papakinggan mo pa? Tigilan mo na. Bagaman napakinggan mo sa umpisa, tigilan mo na. Yun ang sabi sa Biblia. Yun po ang sagot ko sa inyo. Ano rin ba ang kalagayan ng taong namatay, yung life after death? Ang sagot ko diyan, kapatid, ganito, ano? Ganito yun. Ang tao, namamatay. Pero hindi yung kamatayan ang katapusan ng kasaysayan ng tao. No? Tingnan ninyo, ang nakalagay sa mga, RIP. Rest in peace. It was just resting. Preparing for another chapter of life. And that is life after death. Meron pa bang buhay pagkatapos ng kamatayan? That is a common question. Meron pa bang buhay pagkatapos ng kamatayan? Alam niyo po ang buhay, hindi nawawala. Hindi nawawala ang buhay. Ang buhay ay buhay. Ewan ko kung napuntindihan niyo ang ibig sabihin. Ang buhay talaga yun. Hindi namamatay. Kaya nga buhay, hindi namamatay. Ay, alin ang namamatay? Yung hindi buhay, yung katawan. Pakinggan niyo sa 10:28 ni Mateo. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Ayo, alin ang pinapatay? Yung katawan may kamatayan eh. Pinatutunayan ng Biblia, ang katawan ng tao may kamatayan. Bakit may kamatayan? Ano ba yung namamatay? In the totality of creation, let us examine the creation. Ano ba sa creation ang namamatay? Pakinggan nyo sa 4:18 ng 2 Korinto. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Tatapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ayun. Things that are seen are temporal, while things that are unseen are eternal. Kami ikay nagsisitingin hindi sa bagay na nakikita. Dahil yung bagay na nakikita ay may katapusan. Yung bagay na hindi nakikita, walang hanggan yun. Kaya kung alam nyo, dalawang bagay ang bagay sa mundo. The temporal and the eternal.
what we have witnessed and what we have experienced and what we have in our own being is a mixture of temporal and eternal. In our being, meron ho tayong temporal o pang-samantala at merong eternal. Meron ho sa ating eternal, yung espiritu ng tao. Oh? Yung espiritu ng buhay na bigay ng Diyos, eternal yun eh. Oh? Pero yung ating katawan, temporal yan. Tempura. Kaya nga ang tawag ho sa Biblia dyan, taglo. Pansamantalang dwelling place ang ibig sabihin. Pansamantala lang yan. Kaya nga hindi ka naman tatagal dyan ng 70,000 taon eh. Tutubuan ka ng ng damo, saka ng Bermuda grass sa likod. Wala ho no. Nasa tanda mo, wala no. Minsan nga, 70 lang, tapos na. 80, tapos na. Minsan, 90, 100. Minsan nga, ngayon panahon natin, 40 lang, tapos na. Kaya, 40 lang, naninigas na. Kaya, ang tao, marupok yung katawan niya, may kamatayan yun. Ngayon, ang ibig ko sabihin, kaya ako dinidistinguish sa inyo, yung may kamatayan, saka yung walang kamatayan, the eternal and the temporal. Kasi nga, yung tanong bakit, ano ba raw, meron ba raw, ano raw kalagayan ng patay? Alam nyo, ang patay, yung katawan. Yung nandun sa katawan, patay ba yun? Sabi dun sa mga, his remains, ang kanya ikang labi nasa punerarya, mabuhay. Labi ni Talpulano di Magiba. Ano tawag doon? Remains, body. Wala doon yung espiritu. Walang espiritu. And that spirit is eternal. Ano mangyayari pagkamatay ng katawan? Yung espiritu, sabi ng Biblia, babalik sa Panginoon. Ayun, pakinggan nyo sa 12:7 ng Ecclesiastes. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una. At ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Yung alabok, babalik sa alabok. Yung espiritu, yung diwa, babalik sa Diyos. Yan ang kalagayan muna. For the meantime. For the meantime. Pansamantala. Dadating ho ang panahon, merong ganitong mangyayari sa 5:28 ni Juan. Ganito po ang nakasulat. Huwag ninyong ipanggilalas ito. Bakit? Sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makarinig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghakot. Yung pala, dadating ang oras yung nasa libingan, palalabasin eh. Alam niyo pala sa hustisya ng Diyos, yung libingan pala parang munti. Ang akusado, kukulong muna. Hihintayin ng hatol. O ganun ho yung munting lupa. Lahat ng mga akusado nagkasala laban sa batas, kulong, kulong, kulong. Ang Diyos naman, lahat ng nagkasala laban sa kanya, kulong din. Kulong sa libingan, sa nicho, kulong, kulong. Sa dagat, merong nalalagay sa dagat, di na makaalis, nakakain na ng pating. Kulong na yun. Ayan. Awaiting the day of judgment. Kung kailan, darating ang oras, lahat ng nasa libingan ng wika, makakarinig ng tinig ng anak ng Diyos. Yun ang sabi sa pastor. Ba't sa balye ni Josaphat, ang anghel ay magtatawag, ihipan niya ang pakakak na ipupukaw sa lahat. Ito ang ipangungusap. Bangon kayo, mga patay, magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman. Paano babangon? Kapag babangon yung mga patay, paano babangon? Pakinggan nyo sa 37:4 ni Ezekiel. Ganito ating mababasa. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga bundong ito, at sabihin mo sa kanila, o kayo mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos sa mga bundong ito, narito, aking pakapasukin ang hininga sa inyo, at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga lipid, babalutin ko kayo ng laman, at tatakpan ko kayo ng balat, at lalagyan ko kayo ng hininga, at kayo'y mga bubuhay, inyong
Yun. Yung patay, yung natuyo ng buto, nagkadurog-durog na. Papapasukin ko ika ang hinga sa inyo. Mabubuhay kayo. Patutubuin ko ang litid. Patutubuin ko ang laman. Tatakpan ko ng balat. At saka ko kayo lalagyan ng hiling at kayo mabubuhay yung makikilalang ako. Ang Panginoon. Imposible ba sa Diyos yun? Hindi yun eh. Mula nga lang sa lupa nang galing ko eh. Ginawa kang tao eh. Eh yun lang uli, natunaw ka uli. Sa kailan niya uli ibalik yun. Hindi ba, no? Hindi imposible. Ganun, no? Para hatulan ng tao. Kaya after death, meron yung hinaharap. Pagkatapos ng kamatayan, meron hinaharap. Yun ang paghatol. O, yung wisyo final. Yung paghuhukom ng Diyos. Yun ang tiyak na darating. Sa ayaw natin sa gusto, darating yun. 2 Korinto 5:10. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Yan. Kailangan tayo mahayag sa hukuman ni Kristo. Meron paghukom. After death, that follows. Halimbawa, maswerte naman tayo, hindi tayo mamamatay, dadatnan tayo ni Kristong buhay, haharap pa rin tayo sa araw sa harap ng Panginoong Jesus. Yun ang nangyayari sa haharapin. Tungkol naman po sa, ang pagsusuri po sa mga reliyon ay pinapahintulutan po ninyo, batay doon sa mga naunang, tama po ba? Sa akin pong pagsusuri, napun ako sa pagbabasa sa pag-aaral ng Biblia ay may 2 opsyon. Ang una po ay yung sariling pag-unawa ng bumabasa. At ang ikalawa po ay yung pag-unawa mismo ng taong sumulat ng bawat aklat na nasa Biblia. Sa napapansin ko pong karamihan sa mga nakikita kong mga sektang naging marami na ngayon, ay ang kalimitang ginagamit po ay yung una. Sariling pag-unawa ng bumasa ng Biblia at hindi na po napapansin yung mismong mensahe ng taong sumulat mismo ng bawat aklat sa Biblia. Ang tanong ko po sa sarili ko ay alin po kaya ang dapat kong sundin? Ganito po. Totoo po yung sinasabi nyo na may kaunawaan yung mismo sumulat. At minsan naman, ginagamitan ng pansariling kaunawaan ng bumabasa. Dadagdagan ko po yun. Meron pong kaunawaan, dikta ng Diyos. Kasi, meron ng parte ng Biblia, mismong yung sumulat, di niya alam yung sinusulat niya eh. Pakinggan nyo, sa isang talata ni Daniel, ganito ating mababasa. At aking narinig, ngunit di ko naunawa. Si Daniel yan, nagsasabi. Naririnig niya kasi yung dapat niyang isulat, pero yung narinig ko, di ko naunawa. Anong sabi sa kanya? Nang magkagayon sinabi ko, O Panginoon ko, ano ang magiging wakas ng mga bagay na ito? At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin. Ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Tanyo, not even Daniel. Miski si Daniel na nagsusulat, di niya naintindihan yun eh. Yung sinasabi niya. Basta sinusulat niya lang sa pagkarinig niya. Nagreklamo siya. Narinig ko ikaw, hindi ko naunawa. Eh sabi niya, Panginoon, ano ba mangyayari rito ang wakas nitong mga bagay na naririnig ko at nakikita? Sumagutan Diyos sa kanya, Daniel, yumaon ka ng lakad mo. Hindi para sa yung maunawaan yan. Ang salita'y nasarhat na tatakan hanggang sa panahon ng kawakasan, maraming lilinisin, maraming papuputiin. Walang masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay makakaunawa. Kaya pagdating nung nakatakdang kaarawan, mauunawaan po yung hindi naunawa mismo nung sumulat na si Propeta Daniel. Isa po yun sa options. Ngayon, alin ang pinakamabuting pagkaunawa? Yung bang unawa nung sumulat, na kung minsan may sumulat, di niya naunawa yung sinulat niya,
o yung unawa nung bumabasa? Alin po pinakamaganda? Pakinggan nyo sa 24 ni Lucas, ganito ating mambasa. Nang magkagayoy, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawan nila ang mga kasulatan. Yun ang pinakamabuting unawa. Yung unawang dulot ng pagbubukas ng Espiritu ni Kristo sa kaisipan ng tao. Kasi, kung hindi magkakaganon, magkakapaltos yung dalawa eh. Mali yung bigyan mo ng sariling unawa. Mali rin naman na pagbatayan natin yung unawa nung sumusulat. Dahil may sumusulat sa Biblia, hindi niya naintindihan mismo yung sinulat niya. Ay, ang pinakamatibay po ron, yung unawa na as you read, binubuksan ng Espiritu yung isip mo upang maunawa mo yung kasulatan. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ayon sa Biblia. Salamat po. Salamat po. Gandang gabi. Pagpalain kayo ng Diyos, kapatid. Ngayon doon sa isang tanong mo na dito ba sa atin pinipigil ang pag-aasawa? Palagay ko, walang magulang na hindi pinipigil sa pag-aasawa yung anak niya kung mahal niya yung anak niya. Kasi alam mo yung consequences ng pag-aasawa. Sinabi naman ng Biblia yun eh. 7:34 ng unang Korinto. At nagkakabahagi ang isipan. Gayon din naman, Umpisa mo sa 32. dadapwat ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahan. Bakit? Ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon kung paanong makalulugod sa Panginoon. Ngunit ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan kung paano makalulugod sa kanyang asawa. Tuloy. At nagkakabahagi ang isipan. Gayon din naman, ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon upang siya maging banal sa katawan at sa espiritu man. Ngunit ang babaeng may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan kung paano makalulugod sa kanyang asawa. At ito'y sinasabi ko sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat at upang kayo makapaglingkod sa Panginoon ng walang abala. O sa 39. 38. Kaya nga, ang nagpapahintulot sa kanyang anak na dalaga na mag-asawa ay gumagawa ng mabuti. At ang hindi nagpapahintulot na siya mag-asawa ay gumagawa ng lalong mabuti. Kung anak ko, gusto kong gumawa lalong mabuti, pipigilan ko. Kasi yung nagpapahintulot, gumagawa ng mabuti. Yung hindi nagpapahintulot, gumagawa lalong mabuti. Ngayon, di pinipigil ko. Hindi ko na mapigil. Kinasal ko. Tumayo kayo, yung huli kong ikinasal. Tumayo ka, huwag ka mahiya. Ayan. Hindi ko mapigil eh. Doon sa may kawayan, yung huli kong ikinasal. Kasal ang tawag sa Katoliko, tali naman ang tawag sa atin. Kaya, pinipigil natin kung mapipigil. Kung hindi mapigil, ano gagawin mo? Papatayin mo ba? Hindi mo pwede patayin. Kaya lang dito, yung nag-aasawa nang hindi nagpapaalam at wala sa paraan, talaga sinususpindi yun. Nag-aasawa ka, wala ka namang bahay na patitirhan sa asawa mo. Sasaksak mo lang sa biyenan mo, mali sa Biblia yun. Sususpindihin kita. Mag-aasawa ka, wala kang kawali, wala kang sandok. Ano gagawin mo? Kaya mahigpit lang dito ang batas. Kasi inilalagay natin sa nasa Biblia. Dahil ang batas ng pag-aasawa, pakinggan nyo, huwag kayong magagalit. Ito hindi nyo sanay na naririnig. Pero we regard this as a sacred matter in faith. Pakinggan nyo sa Hebrews chapter 13 verse 4. Ganito nakasulat. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa. Gaano katimbang yung doktrina sa pag-aasawa? Sabi ni Kristo, sa magitan ni Pablo, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa. Naghahanap buhay ka ng marangal, kailangan mas marangal doon ang pag-aasawa. Nakuha niyo punto? Halimbawa, nakikisama ka sa kapitbahay mo, marangal, kailangan mas marangal doon ang pag-aasawa mo. Paano magiging marangal ang pag-aasawa? Kailangan yung marangal na pag-aasawa, isang-ayon mo sa paraan ng Diyos. Paano ba pag-aasawa? Pakinggan nyo sa 19:6 ng Mateo. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos
ay huwag papaghiwalayin ng tao. Kasi pinagsama kayo ng Diyos. Hindi dapat pag-iwalayin ng tao. Anong mangyayari? Kaya nga, iiwan. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ganda sa pag-aasawa. Pag mag-aasawa ka, iiwan mo yung ama't ina. Eh baka mamaya, mag-aasawa ka, sasaksak mo yung asawa mo sa tatay mo at nanay mo. Mahihirapan yung pakikisama sa biyenan, sa bayaw, sa hipag. Baka apihin pa yun sa bahay mo. Pag naglilihin na yun, sasabihin ng nanay mo, napakabatuga naman yung babaeng nakuha mo. Babaeng kama. Oh. Eh, totoo lang, naglilihi. Oh. Naglilihi, siyempre, lagi maantok yung naglilihi. Nagdududuwal pa nga, paano magtatrabaho. Kaya para maiwasan yung away nung magbibiyanan at mamanugang, sinabi ni Kristo, pag mag-aasawa ka, iiwan mo ang tatay mo at nanay mo. Sasama ka sa asawa mo. Paano kayo magsasama? Eh, di kukuha ka ng bahay. Hindi kahit kanino isasampid mo yung asawa mo, hindi ka marunong magmahal sa asawa. Pag ang asawa mo kanino mo isinaksak, para kung nakakuha ng kalabaw na ako, isinuga mo sa damuhan. Hindi ganun ang pag-aasawa. Kaya dito mahigpit. Talaga inaamin ko yun. At ito lang naman ang relihiyong ganyang kahigpit ang aral sa pag-aasawa. Kasi yun ang nasa Biblia. Gusto naming masunod yun nasa Biblia, kaya kami ganong kahigpit. Pero huwag sabihin na bawal sabi ng pag-aasawa, eh ba't meron kami kinakasal? Hindi totoo yun. May nakakapag-asawa rito eh. Kaya lang, pag-asawa rito, ipagpapaalam mo sa mga karal. Hindi pag suminta kay sige na, hindi. Tuturuan muna kita. Paano ka makikita? Tanungin muna kita, may trabaho ka na ba kapatid? Wala pa. Huwag ka muna mag-asawa. Ano pa kakain mo pagsinta? Kukulo ang tiyan mo. Pagka kumukulo na tiyan nyo, mag-aaway na kayo. Hindi pwede yung puro pagsinta yung mag-asawa ka. Hindi yung halay ng laman mo, yung makaraos lang, kahit wala sa paraan, eh, pwede na. Sagrado yung pag-aasawa. Kaya masama ang mundo ngayon. 70% ng nag-aasawa naghihiwalay. Bakit? Maling paraan ng pag-aasawa. Bakit may broken families? Ba't maraming juvenile delinquent? Ba't maraming bata sa lansangan? Dahil sa pag-aasawa. Nawala sa paraan. Kaya ilagay na sa paraan. At yun ang sinusunod sa samahang ito. Hindi ko kinahiya sabihin ito sa buong mundo. Ito lang ang samahang ganyan ang palatuntunan sa pag-aasawa. Okay, kaya nasa sa inyo kung matatanggap. Hindi ko naman kayo pinipili po. Huwag kayong magagalit sa akin. Kung gusto nyo mag-asawa na walang trabaho at mamamalimos kayo sa daan, nasa sa inyo pa rin yun. Pero kung Biblia ang pag-aaralan natin, susunod tayo sa Diyos, eh biro mong batas ng Diyos. Lalaki, iibigin mo asawa mo. Kaya na sarili mong katabasahin. 5 ng 10 peso. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Sino man nga? Sapagkat sino man nga, Tatas mo isa. gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanyang sariling asawa gaya ng kanilang sariling mga katawan. Biro mo yun? Ang bigat mo. Iibigin mo asawa mo gaya ng sarili mong katawan. May damit ka. Kaya may damit ang misis mo. Kumain ka ng hopya. Kaya kain mo ng hopya yung misis mo. Ha? Nasiyahan ka. Kailangan masiyahan yung misis mo. Diba ka mamaya, kung lang nasiyahan, iniwan mong bitin yung misis mo. Kaya isi-seminar muna kita. Hindi ba? Conforme kayo. Hindi. Maraming pag-uusapan dyan. Napakalawak niyang pag-aasawa sa Biblia. At yun ang aming pinipilit na ipatupad. Sapagkat yun ang gusto ng Diyos. Baka mamaya, mahal mo lang sarili mo, sinasampal mo yung asawa mo. Kung mahirap po yan. Maraming uyan. Hindi natin kayang tapusin ngayong gabi yan tungkol sa pag-aasawa. Sinasabi ko lang po sa inyo sapagkat may nagtanong tungkol doon. May lang po kong tatanong. Dahil sabi ko sa mga kasutan, babalik daw muli dito ang Kristo. Ang tanong ko, kung anong panang babalik siya rito at kung anong magiging bagong pangalan niya. Alam niyo po, tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, ganito po yan, ano? Dapat doon magkasundo-sundo tayo na talagang babalik si Kristo eh. Hindi naman matututulang babalik si Kristo. At yung pagparito ni Kristo, it was proven in history, even in the history of the Roman Empire, na talagang may Kristo na parito sa lupa. Pinapatay ng Imperyo Romano sa utos ni Poncio Pilato.
pinatunayan ng istorya yan ng Roman Empire. Written yan sa history book. Ngayon, yung pagbabalik ni Kristo, hindi rin natin matututulan sapagkat totoo naman na naparito siya at lalong totoong babalik siya. Kaya lang ang usapan ho dyan, hindi yung pagbabalik niya. Ang pinanggagalingan ng usapan dyan, yung kailan babalik. Oh. Maraming nagsasabi, kagaya no Iglesia ni Payawal, babalik daw si Kristo, 2001, Enero 1, alas 12:01 ng madaling araw at araw daw ng linggo yun. Nung na-check ko, hindi pala linggo yun, Lunes. Oh, yun ang, kaya sabi ko, mali na nga yun dahil kasabi-sabi nila nung una, linggo raw, pala na may Lunes. Ayun, ngayon. Ikalawa, meron nagsasabi, babalik daw si Kristo, noong 1988. May nagsabi yung Isabadista, nagsabi na si Kristo na babalik noong 1841, kung di ko nakakalimutan. Marami na, ang saksi niyo ba, ganun din. Noong 1913, tapos noong 1914, tapos noong 1919, hinulaan ang saksi niyo ba, dadating na si Kristo. At pagkatapos, hinulaan ulit nila nitong 1975. Yun mga issue sa religion yun. Ngayon, hindi na natin dapat pagtalunan dahil totoo namang mali yun Ang katunayang mali, hindi nga dumating si Kristo ng mga inihula nilang panahon. Kaya ang tanong mo ng magulang ngayong gabi, kung pagbabalik daw ni Kristo, ano raw ang nakikitang, anong kanyang bagong pangalan? Alam niyo po ganito yon. Yung bagong pangalan, hindi ko pwedeng sagutin ngayon. Yung bagong pangalan ni Kristo. Kasi, meron yung panahon na itinakda ang Biblia kung kailan ihahayag yung kanyang bagong pangalan. Pakinggan niyo sa Apokalipsis. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago. Manang natatago. At siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Ayun. Yung bagong pangalan, ang makakaalam, yung tumanggap ng batong puti. Sino ho ang makakatanggap ng batong puti? Yung ikang magtagumpay. Ayun. Ayun. Samantalang nandito pa tayo sa lupa, hindi pa nag-uom, walang makakaklaim sa atin na tagumpay na tayo. Kasi dumadating ho ang tagumpay after the judgment. Pakinggan niyo sa 3:4 ng Roma. Huwag nawang mangyari. Oo, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat. Datapwat ang bawat tao'y sinungaling, gaya ng nasusulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Ayun, upang ikaw ay ariing ganap at makapagtagumpay ka kung mahatulan ka. Kailan ba hahatol? Pakinggan nyo sa 1 Corinto 4:4. Sapagkat wala akong nalalamang anumang laban sa aking sarili. Bagaman hindi dahil dito'y inaaring ganap ako, sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon. Kaya nga, huwag mo na kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso. At kung magkagayon, ang bawat isa'y magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Kailan mo ang paghatol? Pagdating ni Kristo. Kaya pagdating ni Kristo, nahatulang ka, i-declare na you are victorious, nagtagumpay ka. Pagkatapos na maipahayag na ikaw ay nagtagumpay na, bibigyan ka ngayon ng batong puti. Na doon sa batong puti, may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yung tumanggap. O paano ko ipapahayag ngayon yung bagong pangalan, hindi pa nga natatanggap yun, ano? At yun ay sinasabi ng Biblia. Basahin natin sa Apokalipsis, sinabi ni Kristo, ipahahayag niya yung kanyang bagong pangalan. Diyan din sa Apokalipsis. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya lalabas pa. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. At ang pangalan ng bayan ng aking Diyos. Ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos. At ang aking sariling bagong pangalan. Ayun. Kaya yung
magtatagumpay, yun palang makakaalam ng sarili ni Kristo na bago niyang pangalan. Ngayon, pag may nakahas kong pastor, nasabihin sa inyo ngayon, na mayroon na siyang alam na bagong pangalan, sila ang kukote nun. Hindi ho dapat paniwalaan yun. Dahil ipahahayag niya yung kanyang bagong pangalan doon sa kanyang pagparito pagkatapos ng judgment at makapagtagumpay ka, ibibigay sa iyo yung manang natatago na kinasusulatan ng kanyang bagong pangalan. Kaya ikinalulungkot ko po, hindi ko masasagot yung inyong katanungan. Salamat po sa inyo. Mayroon na akong ipapaabot, tatanong dito sa inyo, brother, tungkol sa new transfiguration of Jesus Christ sa bundok, yung pagbagong anyo. Kasi sabi ni Marcos at si Mateo, nagkaisa sila rito, Mark chapter 9 verse 4, na 6 na araw. Doon kay Mateo sa chapter 17 verse 1, 6 din na araw bago dumating ang araw na yun, 6 na araw ang lumipas. Pagdating kay Mateo Lucas chapter 9 verse 28, 8 araw. Alin ba dito ang totoo? Yung napatunayan ng dalawa evangelista, si Marcos at saka si Mateo o kung si Lucas? Lahat po yan totoo. Ano nga, yun nga lang, may gusto kong malaman kung paano si Lucas 8 at yung dalawa 6. Sige, basahin ho natin, ikumpara ho natin sa mga verses. Kasi ang batat ng Biblia saliksikin. Hindi natin pwedeng i-resolve yan without reading the Bible first. Unang sitas ay Marcos 9:2. Sige po, babasahin ho. Pakinggan niyo po, mga kapatid. At pagkaraan ng 6 na araw, ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan. At sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok at siya'y nagbagong anyo sa harap nila. Ayun, sige. Pagkaraan ng 6 na araw, ano? Yes. Yan ay sa Marcos 9:2. Sige po. Sa Matthew. Mateo 17:1. At pagkaraan ng 6 na araw, ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya. At sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. Tuloy. Sa Lucas 9:28. At nangyari, nang makaraan ang may mga 8 araw, pagkatapos ng mga pananalitang ito, na isinama niya si Pedro at si Juan at si Santiago at umangon sa bundok upang manalangin. Wala akong pare-parehong tama eh. Kasi hindi naman ang tinutukoy yung 6 na araw na kagaya nung nasa kay Mateo at saka kay Marcos eh. Ang tinutukoy, pagkaraan ng mga 8 araw pagkatapos ng pananalitang ito. Meron kong pananalitang tinapos. Doon nag-uumpisa yung point ng pagbilang. Bakit sinulat niyo ng Matthew na 6 lang? Hindi ganito nga eh. Tingnan nyo, pansinin nyo ang pagkakaulat ni Lucas. Pagkatapos ng may mga 8 araw. Ganito yun eh. Meron tayong ganong paraan ng pagsasalita eh. Para lang tayo makasigurado kung minsan, ilang araw na ba yung ka nakakapakala? Siguro ka mga 7 na. Yung pala 5 pala. Tama pa rin yun. Siguro meron makulang sa 7 kaya gano'n. Gano'n yung paraan ng pagsasalita ron. Hindi naman natin dapat asahan na ang pagsasalita ng pagbilang ng mga tao pare-pareho. Ito pong ginawang pagbilang ni Lucas, hindi yung pagbilang ng gaya ng pagbilang ni Mateo at saka ni Marcos na tiyak, definite yung dalawang gospel, definite. Samantalang ito, approximate. Ulitin natin, no? At nangyari, nang makaraan ang may mga 8 araw, pagkatapos ng mga pananalitang ito, Alin yung pananalita na yun? Yung sinabi ni Kristo na mayroon ikang dapat nang nakatayo rito. Doon nag-umpisa nung sabihin niya na may dapat nang nakatayo rito, nung sabihin niya yun, doon nag-umpisang kumalkula si San Lucas. Kalkulasyon lang kay Lucas. Approximate po yun. Approximate po yun. Saka, ibig sabihin, hindi siya kasama rin sa kuwan. Hindi naman po talaga kasama si Lucas eh. Tingnan niyo yung ebanghelyo ni Lucas. Lucas 1:1-2. yamang marami ang nagpilit mag-ayon
pagtatapos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, alinsunod sa ipinatalo sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakita at mga ministro ng salita. Ay minagaling ko naman pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isulat sa iyong sunod-sunod. Kagalang-galang na Teofilo. Ayun. Kaya makatulad, ang gospel ni Luke is a gospel of investigation of past events. Hindi ho siya nandun sa senaryo mismo. Kaya hindi tayo dapat umasa na parehong-pareho sila ng tatlo. Ngayon, ilanit na paninira ng iba sa Biblia. Sinisiraan nila. Ba't gagawin? Hindi pare-pareho. Ganito nga Yun nga nagpapatunay na totoo. Dahil isinulat ng magkakaibang tao, isinulat ng magkakaibang panahon, hindi nagkutsa-kutsa ba? Dahil kung nagkutsa-kutsa ba, yung pare-pareho na sabihin nun. Walang pagkakaiba. Pero they write as it was inspired by the Holy Spirit. Nagsusulat sila. They write as they see, as they hear. Kaya maaaring magkaroon ng kagaya lang ito. Sabi ko na nung isang nakaraan ganito 10 tayo nanood ng 10 Commandments. Ngayon, yung isa, nung magmahahawi ng dagat na ihi. Yung nakita natin, hindi niya nakita dahil naihi siya. Yung isa naman, dinatbuan ng gamo-gamo, naggaganon. Yung meron siyang hindi nakita. Ngayon, pag ikinuwento, iisa lang ang ikinukwento, pero iba ang pagkakita. Dahil iba-ibang anggulo ang pagkakita. Yun yung kay Lucas approximate. Hindi natin dapat asahan na eksakto. Salamat Yun lang po. Actually, I've been hearing your teaching since 2 years ago with my father. Nakikinig din po kasi ako kay Jimmy Swaggart. Gusto ko lang po malaman kung paano na po malalaman na meron na po akong Holy Spirit o paano po ako magkakaroon ng Holy Spirit. Alam niyo, isang issue na maganda yung sa pananampalataya to detect whether you have the Holy Spirit or not. Alam niyo, ang pinakamagandang pruweba that you have with you the Holy Spirit, kilala mo na ang salita ng Diyos. 1:23 ng Kawikaan. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Ibubuhos ko ang espiritu ko, ipakikilala ko sa inyo ang aking salita. Anybody claiming to be having the Holy Spirit with him, tapos wala namang malay sa Biblia at mali-mali yung tinuturo, it's a lie. Because the first proof na nasa Holy Spirit, you know the Word of God. Alam mong gawin, alam mong ipamuhay, alam mong ipakisama, na iuna-unawa mo. Oo, natutunan. Kasi ang pagkaalam naman by way of minsan pagtuturo sa iba, by way of observation, marami namang there are several factors wherein knowledge can be upon you. Maaaring it is inculcated sa iyo, maaaring through observance, napanood mo, narinig mo, na-experience mo, may knowledge ka na rin. Meron naman direct teaching na sinabi sa iyo, ano? Meron naman indirectly pinakita sa iyo, natutunan mo. Ganun ang pagkaalam. Kaya kahit na itinuro lang sa iyo, nalaman mo yung salita ng Diyos, yun ang pruwebang meron kang Holy Spirit. Yun kasi ang napatunayan sa mga unang Kristiyano na sila hindi pa nabobotismuhan dahil nakaalam sila ng salita ng Diyos, napatunayan tinanggap na nila Espiritu Santo. Pakibasa mo yung gawa. Na nang sila'y mga kalusong nang mabalitaan nga ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, ay sinugo nila sa kanila si Pedro at si Juan. Na nang sila'y makalusong, ay ipinanalangin nila sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo. Kasi kailangan yung pagtanggap sa Espiritu Santo para yung salita ng Diyos maunawa nila. Hindi nila mauunawa yun unless na meron silang Espiritu Santo. Bali po, yung mga believers po, like born again that I knew, paano po kung naniniwala silang may Diyos, does this mean that they have the Holy Spirit already? Or merong naniniwalang may Diyos pero hindi naman merong naniniwala siya sa Diyos pero hindi naman siya kinikilala ng Diyos. Kasi symbiotic relationship yan
kailangan sa atin sa Diyos, na kinikilala mo ang Diyos, dapat kinikilala ka rin ng Diyos. So, paano ko po malalaman kung kilala ko ng Diyos? 18 ng ikalawang Korinto. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Hindi subok yung pansarili mo lang na ipinagtatagubilin mo yung sarili mo, na makasarili ka. Ako sa Diyos, ako hindi ganon. Kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon, kasi may prescription ng Diyos Hindi yung prescription mo. Iba kasi yung sabihin ko, ako sa Diyos. Iba yung sabihin ng Diyos, ako Kanya. Kasi pwede kong i-claim kahit kailang ako'y sa Diyos. Pero yung, ang Diyos mismo ang mag-claim na ako'y Kanya, mahirap yun, iba yun. Ano? Hindi lahat ng tao pwede kung i-claim mo, sa Diyos ka na nga. Pakinggan mo, sa Tito 1:16. Sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Meron nagpapanggap, nakikilala nila ang Diyos. Pero kinakaila nila sa gawa. Di ba si Jimmy Swaggart, nagsasabi siya, kilala niya ang Diyos. Pero yung record niya sa Amerika proves na hindi niya nakikilala ang Diyos. Diba? May Playboy magazine ako tungkol kay Jimmy Swaggart kaya hindi katiwa-tiwala sinabi natin sa Diyos tayo, no? Sa Diyos na nga tayo. Believe na natin sarili natin sa Diyos tayo. Ang kailangan pa nating mapatunayan after we have uttered na sabi natin tayo sa Diyos, let us wait or let us consider the acceptance of the Almighty na, sa akin ka nga. Kasi ganun sa video pakinggan sa 13:9 ni Zacarias. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at aking silang diringgin, at aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Di ba pareho? Sasabihin mo, ang Panginoon ng Diyos ko, sasabihin naman ng Diyos, ikaw naman ay bayan ko. Di ba pareho? Symbiotic. Hindi isa lang ang nagsabi. Marami ngayon na nagsasabi, kami sa Diyos! Pakinggan mo yung sagot ng Diyos, hindi kayo akin! Yun ang sagot ng Diyos ng mga tao ngayon. Bakit? Kung ako lang yan ang pinagagawa niyo sa sarili yun Paano kayo sa Diyos? Biro mo, ang pastor mo, babayero, 48 asawa. Paano yun? Paano mo sasabihin sa Diyos ka no? Kay si Kristi, bawal lang magdalawa ka ng asawa sabay. Bawal yung sex out of wedlock. Tapos gano'n ang pastor mo. Mayroong mga extramarital sex affairs with other women. Yung isang pastor doon sa Amerika, 48 asawa. Yun naman isa'y 30 mahigit. Dito naman sa atin, 36 naman. Paano lahat yun nagsasabi, sa Diyos sila. Sabi naman ng Diyos, sabi ng Diyos, ang nangangalong niya, hindi ko sinugo. Direct yun. Sabi ng Diyos yun sa Jeremias, ang nangangalong niya, hindi ko sinugo. Sabi naman ng mga miyembro, ay, sugo, ikaw si kapatid. Sugo ang sabi mo, pero hindi yun ang sabi ng Diyos. Dahil sabi ng Diyos, ang nangangalong niya, hindi ko sinugo. Kaya sino nang mangangaral, kahit ako, nangangalong niya, hindi ako sugo. Thank you very much po. Salamat din. Yun hong santa ang kahulugan banal, holy. Yun naman sena ang kahulugan saper. Holy saper. Ginagawa nyo ng alas 10, tama ho ba yun? Santa Merienda yun, hindi Santa Cena. Doon pa lang ho, mali na. Saan nakakita naghapunan ng alas 10? Yun hong alas 10, ang almusal, presumably alas 7. Yung alas 10, mga merienda yun. Diba? Doon pa lang po, mali na, by application. May abulo yan ho kayo pag nagsasanta Cena. Ang mga apostol ho, nung magsanta Cena, walang abuloy. Saka na lang ho natin pag-usapan. Pero tinitiyak ko mali.
Oras, mali. Pati abulo yan, mali. O, de mali na. Kung tayo mapagkonsidera ng Biblia, hindi na natin papatulan yan dahil mali eh. Nagtataka nga ako doon sa mga iglesia ni Cristo kung magsanta Cena umaga. Tama-tama sa merienda yon, yung kalembang ng mga construction, alas 9, kinakalembang yun. Santa Merienda, hindi Santa Cena yun. Okay, magagalit to. We are just being practical and biblical. Pakipaliwanag daw po ang tungkol sa tithing o tumpak na pagbibigay patungkol po sa ikapu. Yang ikapo, utos ng Diyos yan. Kanino? Kasi ang utos, may pinag-uutusan. Di naman ang utos sa lahat ng panahon, utos. Kaya nito, utos ng Diyos kay Adan at saka kay Eva, magpakarami kayo. Kalatan ninyo ang buong lupa. Utos ng Diyos yun. Kay Eva at kay Adan. Ngayon ho, utos pa yon. Ang dai-dai na nga, wala nang makain eh. Hindi na, sabi ng Diyos kay Noe, Noe, ang wakas ng lahat ng tao'y dumating sa harap ko, sapagkat ang kanilang mga puso'y masasama at ang haka ng kanilang mga puso'y masama na lamang palagi. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher. Gumawa ka ng daong. Make an ark. Utos yun o hindi? Ngayon, gagawa kayo ng daong. Utos ng Diyos yun eh. Kaya aalamin natin, kung ang Diyos man ang nagutos, kanino inutos? May isang binata, inutusan ni Jesus. Gusto mo ba talaga sumunod sa akin? Opo, Panginoon, gusto ko magmana ng buhay. O sige, lahat ng kayamanan mo, pagbili mo, bigay mo sa mga dukha. Naku, endain niya kayamanan, napikit lang gano'n. Hindi na kumibo. Wala ka na mabasang kumibo pa eh. Naisip niya siguro, di naman dai-dai nung pamimigay ko, sira. Ngayon, binasa naman ng pastor. Binasa, iniukol doon sa miyembro niya. Mali, isa lang ang inutusan nun. Amen? Yun lang binatang kaharap ni Kristo. Ngayon gusto mangurakot ng pastor, iniuutos doon sa miyembro niya, kundi ano yun? Ang hirap magpigil, Gustong magkakwarta, inutusan mo naman yung miyembro. Mali eh. Isa lang naman ang pinagsabihan nun. Hindi naman lahat ng mayaman. Ganun ang sabi ni Jesus. Ang katunayan, sa ibang mayaman, ang sabi, eto. Huwag kayong kakabahan. Ere ang sabi, sa unang Timoteo. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo Na huwag magsipagmataas ng pag-iisip tuloy. at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Na Sila'y magsigawa ng mabuti. Na Sila'y magsiyaman sa mabuting gawa. Na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Doon sa nakararaming mayayaman ang utos, ang mayayaman sa sanlibutan ito, pagbilinan mo na sila'y huwag maging mataas ng pag-iisip. Taman-tama, no? Kasi pag mayaman ng tao, akala mo, kung magsalita, akala mo lahat ng kapwa niya, alipin niya kung pagsabihan. Ikaw mo mayaman eh. Hoy, ikaw basahan ka, huwag kang tatabi-tabi sa akin. Baho mo? Kala mo yung kapwa niya, baho kumando niya lahat. Lahat gusto niya sabihin, sinasabi niya, hindi na siya nagpipigil. Palagay niya sa isip niya kasi mayaman ako. Gusto niya sasabihin niya, wala na siyang pagpipigil. Kaya ang sabi ni Kristo sa iglesia ng Diyos, yung mayayaman sa sanlibutan ito, pagbilinan mo, huwag silang maging mataas ng pag-iisip. Huwag silang magsiasa sa kayamanang hindi nananatili, kundi sa Diyos
na nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay upang ating ikagalak. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabubuting gawa, na maging handa sila sa pagbibigay, maibigin sa pamamahagi, na sila'y magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan sa buhay na ito, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Yun ang utos sa ibang mayaman. Doon sa isang mayaman, ang utos ay, pagbili mo, bigay mo sa dukha. Kaya ang utos mo, may kinaukulan. Ngayon, may utos na ikapo. Kanino utos? At sinong kokolekta? Basa, 7 ng Ebreo, versikulo 5. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi Kita sa nyo, bayan. tama na. Ang katotohanan, ito ang totoo, hindi imbento ito. Basahin nyo talata, katotohanan ang sa mga anak ni Levi, yung saserdotes Levitas, na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote, ay may kautosang kumuha ng 10 bahagi sa bayan. Kanino kukunin? Sa Israel, hindi kahit kanino. Sa bayan, hindi kagaya ng bulaang apostol sa Marikina, kahit sino hinihingan sa daan, pati sa mga bus. Titigas ng pagmumukha nitong mga pastor na to, kahit sino naligaw, hinihingan. Kayo, hihingan ba namin kayo? Never. Nakipag-Bible hihingan ka na. Ano Bible study? Negosyo? May pera? Bible study? Bible study. Pag sinabi mo Bible study, it must be plain Bible study. Walang expenses. Sabi ni Kristo, ang tinanggap niyong walang bayad, ipamigay niyong walang bayad. Kayo, Bible study, hinihingan nyo ng pera. Ang tatakaw ng mga pastor. Kaya yumayaman ng mga matatakaw O ngayon, ano sabi? Sino may kautosang kumuha ng 10 bahagi? Yung mga saserdotes, levitas, kukuha ng 10 bahagi sa bayan. Ano? Basta ba kukuha sila sa bayan? Tuloy natin. Ulitin natin, saka natin tuloy. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Kita nyo? May utos sila para kumuha, meron namang utos sa bayan para magbigay. Kaya reciprocating yung batas Inutusan kumuha yung mga saserdotes, levitas ng 10, inutusan naman yung bayang Israel na magbigay ng 10. Kaya tamang-tama, legal na legal. May utos akong kumuha sa'yo, kapatid, inutusan ka namang magbigay. Kaya walang pilitan. Sino inutusan na kumuha? Yung sacerdotes levitas. Sino ang kukunan? Yung bayang Israel. Doon kukunin. Kasama ba tayo ron? Ang inutosang kunan, bayan ng Diyos na Israel. Yung mga hindi bayan ng Diyos, hindi hinihingan yun. Tingnan ninyo mga apostol nung una. Sa 7, basa. Sapagkat dahil sa pangalan ay nagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hentil. Kita nyo, yumaon ng mga alagad ni Jesus, walang kinuhang anuman sa mga Gentiles. Hindi kabilang sa bayan ng Diyos, di nila hinihingan yon. Kaya dito sa amin, may nakalagay dyan, Pascal, hindi po kami tumatanggap ng abuloy sa hindi kapanampalataya. Never nahihinga namin kayo rito. Kahit magbigay pa kayo, hindi namin tatanggapin. Basta hindi namin kayo kapanampalataya. Bisita, hihingan mo ng abuloy. Makisamba ka kahit bisita ka pag aabuluyin ka. Mali yun. Mali. Dito kahit magbigay ka pa, hindi namin tatanggapin, sosoli namin sa'yo. Kasi bawal ng Diyos yun. Hindi dapat kumuha ng pera doon sa hindi kapatid sa bayan. Kung talaga naniniwala ka ng iyong katotohanan, yung hindi kasapi, huwag mo munang kukunan. Kayo naman, di na kayo makaintay. Sinalubong na sa palengke. Pati sa bus. Tenyo, katatakaw ng mga pastor. Kaya sabi ng Biblia, totoo, ang mga pastor matatakaw, walang kabusugan. Ang mga ito, mga pastor na hindi nakakaunawa. Sinabi sa 56:11 ni Isaias, sila na lang ang bumasa sa bahay. Matatakaw ng pera. Kaya po kami,
Naniniwala kami yung ikapo utos ng Diyos. Pero hindi utos sa atin yon. Ang utos sa atin ito. 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. O, kita nyo, binibigay ayon sa pasya ng puso. Sabi magbigay ayon sa pasya ng puso eh. Eh di tingnan ninyo sa atin, sa aming samahan. Basta magbigay ayon sa pasya ng puso. Kung magkano gusto niya eh. Kaya tayo po ganon. Ang atin, magbibigay ayon sa pasya ng puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. God loves a cheerful giver. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Huwag kayong magbibigay kundi kayo masaya. Tandaan nyo mga kapatid, huwag kayong magbibigay kung napipilitan lang kayo. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Nais ko naman po sana itanong sa inyo na sana po huwag niyong ikagalit. Bakit po kinakailangan daanin po sa isang argumento ang pagpapahayag po ng katotohanan? Ganyan, alam niyo naman po na ito ay tama at totoo. At ang pangalawa po ay... Ano ibig mo sabihin anong argumento? Yung gumagamit po kayo ng ibang sekta na paghahambing po doon sa inyo pong napag-aralan. Kasi yun ang kahilingan ng Diyos. Kasi ayoko rin nun napapanganib ang buhay ko rin nagkakaroon ako ng death threats, ano? Pero hindi ko maiwasan dahil yun ang gusto ng Diyos. Pakinggan mo. Sa 7:27 ng Ecclesiastes. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mga ngaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Oh, di ba? You have to compare a thing to another thing to look for reasons, differences, to look for the truth. Kaya ang sabi sa Biblia, iniaagapay ang isang bagay sa iba para makita mo yung kadahilanan. Yun ang nagpapatunay sa totoo. At yung totoo, yun ang nagpapakilala sa mali. Pakinggan mo. 11:19. Pakinggan niyo ito. Sapagkat tunay na sa inyo'y mayroong mga hidwang pananampalataya, upang yaong mga napatunayan na ay mga hayag sa inyo. Dito natin, ha? Sapagkat tunay na sa inyo'y mayroong mga hidwang pananampalataya, upang yaong nagpapakita ng intensyon, ano? Ayan, pumayag ang Diyos mismo sa iglesia nung una, magkaroon ng maling pananampalataya yung ibang miyembro, upang yung napatunayan na mahayag sa inyo. So kasi, yung maling pananampalataya ng iba, yun ang nagpapatunay naman dun sa tamang pananampalataya ng iba. Parang ganito, nagkatabi kayo ng isang pangit at maganda, nakikita ng kagandahan mo kung ang katabi mo pangit. Lumilitaw yung taas mo kung nakatabi mo panda. Ganon. Yung to differentiate a thing, kailangan mo may comparison. Kaya ang Diyos, ginawa niya tayo ng comparison. Gumawa siya sa ating paningin ng liwanag at saka ng dilim. For us to compare kung anong pagkakaiba ng liwanag sa dilim at nakuha natin yung pros and cons ng nasa dilim at saka yung pros and cons ng nasa liwanag. For us to rightly choose what we want to choose and we have to choose. Yun ang sagot ko doon. Kasi po, di ba po, nasa sulat din po na pinagbabawal po ang pakikipagtalo. Kaya ako po... Walang nakasulat sa Biblia, bawal ang pakikipagtalo. Wala po ba? Wala, no. Ang sabi sa Biblia, ang alipin ng Panginoon, hindi nararapat na mapakipagtalo. Kasi bawal po yun. Hindi iba. Hindi, kasi huwag natin bibigyan ng interpretasyon ng Biblia. Kung bawal makipagtalo, ba't si Kristo nakipagtalo? Bakit ang mga apostol nakipagtalo? Bumasa tayo. Sa Gawa 9:29. Apostol Pablo nakipagtalo Na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon at siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo. Kita mo, si San Pablo yan. Marami mga born again pastor ngayon nililigaw miyembro nila Kasi karamihan sa mga nagsasabing born again sila na pastor,
wala naman silang ipakikipagtalo kaya bawal sa kanilang makipagtalo. Kumbaga sa barilan, wala silang bala eh. Kaya minumulat nila sa miyembro, bawal makipagtalo. If that is the case, mali ang ginawa ni Kristo. Si Kristo nakikipagtalo sa mga eskribas at pariseo. Kaya ang isipin na tayo eh. Oh, nakikipagtalo ang mga apostol sa mga maling pananampalataya ng kanilang panahon. Pakinggan mo. Sa 6:12 ng Efeso. Yung mga pastor lang, nililigaw ang mga tao para bang pag ikaw nakikipagtalo, masama ka. Binabaliktad nila ang picture. Ang masama, yung walang ipakikipagtalo dahil walang bala kumbaga sa barilan. Kaya hindi nakikipagbarilan yun eh. Mapakinggan mo. Sapagkat ang ating pakikibaka, Sino nagsasalita? si San Pablo, San Pablo. Ang sabi ni Pablo, ang ating pakikibaka o pakikilaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ito to, mga apostol, nanggigiba pa ng mali eh. 10:4 na ikalawang Korinto. Ayaw kayo maniniwala sa mga pastor boragin, bawal ka diskusyon. Naluluko yun. Mga pastor, pakinggan nyo. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka, at ng bawat bagay na mapayog na nagmamatakas laban sa karunungan ng Diyos. Kita mo, lahat ng mga mali, gigibain nun sa Diyos. O, kaya alisin mo na sa paniniwala mo yung bawal makipagtalo. Mali yun. Ang masama, ganito. Ang alipin ng Panginoon, sabi ni San Pablo, hindi na rapat na pakipagtalo. Halimbawa, pare-pareho tayo, alipin tayo ng Diyos. Nagsasama-sama tayo sa katotohanan. Ba't tayo magtatalo-talo? Yun ang masama. Pero baka ang kakatalunin mo, yung maling aral. Yung mga apostol, kinatalo yun, kaya nga sila napagpapatay. Pero kung tayo, mag-aaway ako, magkakatalo-talo tayo, magkaiisa naman ang pananampalataya natin. Halimbawa, we belong to the same body and church. Tapos tayo magtatalo-talo, yun ang masama. Pero, pagka mayroon kang nakakasalubong, maling doktrina, itinanyag mo't sinabi mo sa tao, mali yan, nakipagtalo ka tuloy dahil doon. O, hindi masama yun. Kaya si San Pablo nanunulig sapa eh. Ayun. Kaya doon yung nililigaw ngayon ng mga pastor ng buwan, naging yung mga miyembro nila eh. Bawal daw makipagtalo, bawal makipagdiskusyon. Di totoo yun. Si Pablo nakipagdiskusyon, si Kristo nakipagdiskusyon. Ngayon, yung hindi nakikipagdiskusyon, gagaya ni Mike Bilarde, siguro walang ipakikipagdiskusyon. Yun na ibig sabihin. Ano po ba ang destilasyon ng tao sa mundo? Dito, ang alam nyo, ang tao, meron talagang itinakda ang Diyos na destilasyon, ano? And I want to read it in the English rendition. Dapat yun ang ginamit mong salita eh. Sa Tagalog, mabuti basahin mo na rin sa Tagalog, 1:4 ng Efeso. Ito ang destino ng tao. Unahin mo sa Tagalog, kapatid na Luz. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dumi sa harapan niya sa pag-ibig. Na tayo'y itinalagan niya ng una pa sa pagkukupko, na tulad sa mga anak. Ayon, doon tayo dinistino ng Diyos eh. Wala ka mundo. Sabi ni San Pablo, I want to read it in the English rendition. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Dinistino tayo ng Diyos na Kanyang maging mga anak. Maukot niya, mapasailalim ng Kanyang administrasyon at ma-enjoy natin yung pagiging anak ng Diyos. Kaya lang marami sa atin, ayaw nun, lumayo tayo sa Diyos. Umiwalay tayo. Malakias 3:7. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo.
Sabi ng Diyos. Sabi ng Panginoon. Manumbalik kayo sa akin. Ibig sabihin, lumayos ang tao sa Diyos eh. Pinamahalaan natin ang ating sarili. Because Adam and Eve in the original creation, ay nasa ano sila, nasa direct administration ng Diyos. Pati pagkain nga nila, ang Diyos ang nagtuturo kung ano kakainin nila eh. Yun ang administrasyon ng Diyos. Parang yung magulang na mapagmahal sa anak. Hindi mo pinababayaan ng anak mo kahit ano gustong kanin niya. Pwede na, hindi. Miski pagkain ng anak mo, ituturo mo kung magulang ka nagmamahal sa anak mo. Ganun ang Diyos. Nung si Adan at si Eva, nasa ilalim ng administrasyon ng Diyos, pati pagkain nila, kontrolado ng Diyos. Eh nung ayaw na nilang pasakop, kumain sila ngayon nung hindi ayaw ipakain ng Diyos sa kanila. Nawala sila sa administrasyon ng Diyos, pinaalis sila sa Eden. Nahiwalay ang tao sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, manumbalik kayo sa akin. Kaya tayo, pinababalik ng Diyos sa kagay dahil maraming ang tao lumayas sa Diyos eh, umiwalay sa Diyos. Pero talagang tayo, He had predestinated us unto adoption. Like children in Jesus Christ. Gusto niya tayo kupin bilang kanyang mga anak. Eh kaya lang maraming tao matigas ang buhok. Kaya tayo nahiwalay sa Diyos. Pero yun ang talaga intention ng Diyos, maging mga anak niya tayo. Kasi nabigo siya sa mga anghel eh. Yung mga anghel ang una niyang ginawang maging mga anak niya eh. Eh mga nagrebelde yung marami, kaya nung gawin niya ang tao, gusto niya rin ang mga tao, maging anak niya rin. Eh nagrebelde rin ng tao. Kaya ang Diyos niya, sinugo niya yung anak niya si Kristo. Wala na siyang anak dahil nagrebelde, kung konti-konti yung hindi nagrebelde, isinugo niya yung bugtong niyang anak para pag nagkaroon tayo ngayon ng relasyon kay Kristo, we will have the right to be called the sons and children of God. Yun ang nakasulat doon sa 1:12 ng Juan. Sapagkat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Pag tinanggap mo si Kristo, binibigyan kanya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka na nga anak. Kaya ka lang magiging anak ulit pag tinanggap mo si Kristo. Kaya nga hindi tayo anak ng Diyos kasi naging sa demonyo maraming tao. Pero meron pa tayong pag-asa. Pag tinanggap tayo si Kristo, bibigyan tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sapagkat yun talaga ang layo niya, maging anak niya tayo. Kaya niya tayo ginawa. Ano mo ba ang ibig sabihin ng propeta? At kung may propeta po ba sa panahon ko? Kasi kanina nga po sa theology namin, ang sabi po ng guru ko ay, ano daw po, tayo raw po mga tao na nagpapahayag ng salita ng Diyos ay consider as prophet daw po. Meron dalawang aspeto yung tinatawag na propeta sa Biblia, no? Buti pa tignan natin muna kung sa kanino ba kinakapit yung propeta. Ano? Sa unang Samuel 9:9, ganito nakasulat doon. Nang una sa Israel, pagka isang lalaki ay mag-uusisa sa Diyos, ay ganito ang sinasabi. Halika, at tayo'y sumaroon sa tagakita, sapagkat yaong ang tinatawag na propeta ngayon ay tinatawag ng una na tagakita. Ayun. Kung una ka sa Israel, pagka may ang isang tao, gusto niyang mag-usisa sa Diyos, ang sasabihin, halika, punta tayo sa tagakita. Yung sa overseer, ano? Sa seer. S-E-E-R. Punta tayo sa seer. Sapagkat yung tinatawag na propeta ngayon, tinatawag nung una sa Israel na tagakita. Sa mga kapatid, yung propeta, tagakita, nakakaalam ng bagay ng Diyos. Pag meron kang tanong sa Diyos, pupunta ka sa propeta, hahanap siya nung sagot ng Diyos sa Biblia. Tagakita siya, makikita niya. Eh ngayon marami bulaan propeta. Pakinggan mo sa 4:1 ng unang Juan. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Yun ang marami ngayong bulaan. Lalo na sa ating panahon, specifically, 24:24 ni Mateo. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pa't ililigaw kung maaari, pati ng mga hira. Marami ngayong bulaang propeta. Pero
propeta ng Biblia. Kaya lang bulaan. Sinungaling. Pero kung mawala ng pag-asa, meron sa Diyos. Sabi, subukin ninyo lahat ng espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming lumitaw na bulaang propeta. Sa makatid, sa gitna ng maraming bulaan, meron sa Diyos. Kaya nga susubukin mo, you try, put them to test. Malalaan mo naman, test mo. Meron ka namang capacity binigay ng Diyos para kumilala ng tama at mali. Kaya susubukin mo lahat. Pakinggan mo saksi, pakinggan mo pare, pakinggan mo iglesia ni Manalo, pakinggan mo ko. Huwag mo lang aalisin sa listahan, baka hindi mo makita yung propetan talaga. Salamat po, Brother Ellie. Salamat din niya. Tatanong ko lang po kunyari po ang isang taong namatay na isa po nasa maling relihiyon, ngayon po pero sa tanang buhay naman po niya gumawa siya ng mabuti. Siya po ba maliligtas o hindi? Halimbawa, nasa mali siyang relihiyon. Pero sa buhay niya, gumawa naman siya ng mabuti. Ayon sa pagkakaano namin na pagkakaaral sa amin ng aming mga ngaral basta gumawa ka po ng kabutihan, yung hindi mo masama, yun po ba'y maliligtas o hindi? Kahit na dahil sa ngayon, alam ko lang nasa medyo mali ang aming pinanganibang relihiyon, yun po ba'y maliligtas o hindi? Alam nyo, ang sagot ko dalawa. Dalawa ang sagot ko dahil dalawang bagay din yan. Merong nasa mali na hindi niya alam na mali yung naroroonan niya. Meron namang nasa mali, alam niya talagang mali yun. Pero ayaw niyang umalis sa mali. Ang sagot ko dalawa. Yung nasa mali, na alam niya ng mali, andun pa rin siya at namatay siya, may kaligtasan ba siya ron? Sa ikalawang Tesalonica 2:11, ito masasabi ko. At dahil din dito ay ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan kundi nangalugod sa kalikuan. Meron tao ang lugod nila yung mali. Ang sabi doon sa Biblia, hahatulan yun, mapaparusahan yun. Ngayon, yun namang isa na akala niya tama yung andun siya sa tama, pero mali pala talaga yun. Pero sa loob niya, tama yung kanya. At gumawa naman siya ng mabuti, ano? Ang sagot ko ron, 12 ng Roma. Pakinggan nyo. Sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos. Hindi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Na nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatototohanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nagsusumbungan o nagdadahilanan sa isa't isa. Meron ikaw mga hintil, wala namang kautusan sa katutubo. Pero kung ginagawa nila yung mga hintil, halimbawa yung di nakabalita sa Diyos, ano? Yung nandun sa mga bundok, yung mga ita na walang din dumating na Biblia sa kanila, nagkamatay sila. Kahit sila walang kautusan, kung ginagawa naman nila yung bagay ng kautusan na nasusulat sa kanilang puso at sa kanilang pag-iisip, ang mga ito ang wika, kahit walang kautusan, siyang kautusan sa kanilang sarili. Kasi ang tao, kahit hindi ka pa nakakarinig ng aral ng Diyos, meron ka naman pagkakilala sa mabuti at masama eh. Halimbawa, yung aso. Ginagawan mo ng mabuti. Marunong kumilala yun ng mabuti. Pinapakain mo yun. Kasi pagdating mo, kakawag-kawag ang buntot nun. Marunong sumalubong yun. Sumusunod yung aso sa gusto mo. Aso lang yun, nakakakilala ng mabuti yun. Pag ginawan mo ng masama, tinadyakan mo, kakalating ka nun. Marunong siya kumilala ng mabuti. Masama, aso lang yun. Ikaw pang tao. Kaya kahit hindi ka nakarinig ng kautusan, kung ginagawa mo naman yung nalalaman mong mabuti, ang medyos na hustisya hindi magpapabaya sa'yo.
Yun ang sabi ni Pablo. Ang masama, nasa religiyon ka, alam mong mali, ayaw kong mali. Brother, ulit tinatanong ko nga po yung naman po, dahil siyempre, patay lang, hindi ho niya. Oo, hindi niya alam, no? Ang Diyos na ang nakakaalam doon. Hindi natin pwedeng tulang walang kaligtasan yun dahil namatay siya, hindi niya alam, niloloko pala siya eh. Oo. Hindi natin pwedeng tulang walang kaligtasan yun. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.